Hello and welcome. Kamusta kayong lahat dito mga kapatid kong star viewers? Again, tawagan nyo na lang akong kapatid na star. So, ang reading natin mga kapatid is about friendship. So, yes, nakukuha ko kasi yung energy. Lately, someone is talking about you. One of your friends or a group of friends talking about you. Alamin natin kung bakit kanila pa nag-uusapan or ano ang naging topic nila or something na ano ang masasabi nila tungkol sa iyo, no? So, first things first, kunin natin ang energy ng person na ito and yung initials nila. So, collective reading po ito ha, para po ito sa lahat ng mga viewers dito. Hindi po ito private reading, ito ay general reading. And pakilakasan lang ng volume mga kapatid dahil hindi pare-parehas ang mga ginagamit na gadgets, ano? So, again, maraming salamat mga kapatid sa pagtutok nyo dito sa aking any of my tarot reading videos and sa pagsuporta nyo dito sa mga subscribers at sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please do subscribe dito sa aking The Star Talking Tarot. Na-appreciate ko po yun. And sa mga sumusuporta dito sa aking The Star Talking Tarot YouTube channel, maraming salamat po dahil hindi nyo ko iniwan at andyan pa rin kayo na laging sumusuporta. So, I am here to give you an guidance and I know na the more kasi na lagi kayong nanonood dito, you are in tune. Yung mga spirit guides ninyo, they are reaching, no? Yes, they are reaching out through my dreams or somehow sa aking intuition and energy. Somehow nakukuha ko yung energy that you are your guardian angel, spirit team, loved ones. They have a message for you. And it's good na the more kasi na in-tune kayo dito sa aking YouTube channel, the more din na palagi din nagre-reach out sa akin ng inyong spirit team. Yung mga guidance, kung ano yung mga dapat mong malaman and you should be aware about it, no? And yeah, so it's good na they are reaching out through this reading, sa ating, through me, no? Sa akin din na by using my psychic power or psychic ability, I am glad na isa ako sa mga spirit team ninyo, angels, or gods na, as your messenger para malaman ninyo itong mga mensahe dito or any of my readings dito sa aking YouTube channel. So, yes, I am so proud and happy and blessed na I am one of the earth angel or an angel or messenger, to be your messenger in this lifetime or in this, through this reading, no? So maraming salamat guys that you are in tune and I'm glad that you are guided towards my YouTube channel or towards me here in this, reading. So if it happened na nakita mo itong reading na ito, timeless, this is meant for you na marinig mo itong mensahe dito or any of my tarot reading videos. Yeah, so start na tayo mga kapatid. So first things first, kunin natin ang initials ng inyong mga kaibigan or a group of friends, no? So again, kunin niyo lang mga kapatid kung saan ka nakakasunit. Kung hindi naman, wag lang po natin lahatin ang mga mensahe dito, or mga nabanggit ko dito. Kunin niyo lang po kung saan ka nakaka-relate o nakakasunit dito sa mga nabanggit ko dito. Alright? So love lang and pasensya na medyo malakas itong ha. So yes, initial spirit just kung sino itong lately pinag-usapan ng ating mga kaibigan. Guys, minsan nakukuha ko rin yung future, past, present, future. So again, it's a good thing if ever na somehow this reading napanood nyo ito and then it happened na the next day or next week, it could be the future. So it's at least aware kayo na these people talk about you and this is how they think about you. Ito yung pinag-usapan nila sa iyo at ito ang this is how they think about you. So, at least aware tayo sa mga tao sa paligid natin, mga friends natin. So, speaking of this, sino itong mga kaibigan ng ating mga viewers na lately sila ang naging topic? Alright, sino sila? Initials, please. Alright, so we have here, pasensya na, medyo loud, no? Letter E, N, could be Ann, or yeah, it could be Ann, double N, my M, Ami or MM, Bam Bam, or
Bim Bim, Ban, Ben. Yeah, yeah, letter M or could be W. M or W. So, kayo ito may mga kaibigan na ito mga, ano no, yung mga middle initials could be letter M, A, N, E, W. So, again, kunin nyo lang guys kung alin sa mga kaibigan ninyo ang merong ganitong initials or letra sa kanilang pangalan. No? Or could be something na related sa kanila yung letra dito. Alright, Spirit Guardian Angels, sino itong mga tao na pinag-uusapan ng ating mga viewers? Hold on. Alright, sino itong mga kaibigan ng ating mga viewers na pinag-uusapan sila? Sino? Okay. Alright. Okay, could be your ex-friend or somehow nagkakaroon kayo ng problema. Meron tong ex-friend and ex-lover. Siguro, ex mo na siya pero friend pa rin kayo. Alright? So, someone here is thinking about you or siguro na panaglipan ka niya or this person could be like dealing with anxiety. Yeah, anxiety, hindi makatulog or again, if this is about your ex-friend, ex-lover, because two of cups, it could be like, again, this is about friendship, ano? So, meron kasi dito na ex mo na, wala naman kayo na, pero nagiging friend mo na lang siya. So, this person sees you through their dreams. Nakita ka niya sa panaginip, or somehow, naalala ka niya, nahirapan siya makatulog, no? Or this person still thinking about the past. It could be your ex-friend, ex-lover. Yeah. Or this person could be a friend na siguro nakakaroon siya ng takot na baka ayaw mo na makipagkaibigan sa kanya. Or siguro lately lumalayo na. Meron kasi ditong lumalayo or pagkakalayo. No? Siguro nagkakaroon na kayo ng distance ng friend mo. Yeah. This person is afraid. No? Worried siya na siguro lumalayo ka na or may nagawa ba siyang mali sa'yo. Siguro nakakaramdam siya ng distance. Whatever it is, ikaw na nakakaalam mga kapatid, no? Itong kaibigan ito. So, yes, nabanggit ka siguro niya, nabanggit ka siguro niya sa isa sa mga kaibigan niya na something about na lumalayo ka or this person could be seeking an advice about your friendship. Yeah. Or this could be a partnership. Partnership sa business o sa trabaho or sa school. I'm also hearing like a church. Yeah, church. Maybe you guys see siguro nakikita kayo sa simbahan or you met at the church. Yeah. Something related sa church. Okay. Or maybe you two have this like promise. Yeah. Siguro may mga yung iba sa inyo dito, you could be dealing with like dealing with a spouse, your partner. Yeah. Somehow this person is afraid. Takot siya na mawala ka. Nagkakaroon siya ng takot na baka nakalimutan mo na siya. Kaya siguro minsan nagre-reach out siya sa ibang mga kaibigan niya or lumalapit siya sa ibang kaibigan niya na baka nagkamali siya. Baka may nagawa siyang mali. Minsan parang nakakuha ko ng distractions. Your person or a friend, yeah, dinidistract niya sarili niya sa ibang mga kaibigan niya para hindi siya makapag-isip ng hindi tama sa inyo, sa inyong friendship. Okay? Or maybe this could be a friend na, anong tawag doon? Parang may sinusulot na relationship. Okay, I'm getting another energy of, this could be a friendship na natakot siya mawala ka or mawala siya sa friends of a group of friends because you might be just stick to another friend. Siguro na baling yung attention mo sa ibang kaibigan. Otherwise, the whole thing is namimiss ka niya. Namimiss niya yung dating samahan ninyo. We say siguro noon, 2 lang kayo magkabarkada. Tapos ngayon, naging 3 na. Kaya lang parang, hindi lang sa 3 ha. I would say third party situation siguro. This could be like,
may ibang karelasyon ka na, then yung friendship ninyo is parang wala ka ng oras sa kanya. Because your friend might be in a, busy na siya sa karelasyon niya, sa lover niya. Kaya wala ka ng oras. No? So again, kunin nyo lang guys kung saan ka nakaka-resonate dahil marami ako nakukuha energy dito when it comes to friendship. And this is also collective, ano? So yeah, your person is afraid of being, parang naset aside na siya. Out of na siya, nagiging out of place. Na out of place because may karelasyon ka na or na out of place of another friendship. Kaya may distance na sa inyo. Yung nagkakaroon ng, siguro lang din, no, yung iba sa inyo dito, may kanya-kanyang buhay na kayo eh. Kaya wala ng communication yung iba. Or, may limit na lang yung, parang limitado na lang yung, communication. Yeah, that's why this person is like, okay, I'm going to distract myself, no, na makipagbarkada sa iba. Or finding a new friend. Kasi namimiss ko itong best friend ko, namimiss ko itong kaibigan ko, namimiss ko si ganyan-ganyan. Yeah. Or, I'm also getting like this, your friend, itong kaibigan mo na lately ikaw ang pinag-usapan, like again, takot siya na baka mawala ka. Yung iba naman sa inyo dito, napag-usapan ka niya sa ibang mga kaibigan niya, because siguro nagtatampo siya. Meron kasi dito nagtatampo. Dahil wala nang communication eh. Siguro wala na siya narinig sa iyo pa. Dahil yung iba sa inyo, may pamilya na, mula nang kinasal ka na or kinasal ka na, nabago. May nabago dito sa friendship. Yeah. Mula nung may nabago sa friendship nito, namimiss ka pa rin ng friend mo. Sabihin natin may asawa ka na, may asawa na rin siya, or something, may nabago sa friendship. Yeah. Your friend, yung kaibigan mo dito, namimiss ka talaga niya. Ikaw pa rin ang hinahanap niya. Kaya minsan, sa pagtulog niya, nakikita ka niya sa panaginip, or siguro bago siya matutulog, ikaw ang iniisip niya. Siguro may, especially when it comes to a relationship, no? Yeah. When it comes to a relationship with your friend, sabihin natin na yung kaibigan mo may karelasyon, nakakaroon siya ng problema, ikaw ang nalala niya, ikaw yung gusto niyang ma-reach out. Kaya lang, hirap kang ma-reach out, nahihirapan siya mag-open up sa'yo. Kasi siguro ayaw mo na siyang kausapin. Siguro parang mas pinili na lang niya na sarilihin yung problema niya. Although, naalala ka niya na kausapin dahil sa mga problema niya. Kaya lang, busy ka naman na eh. Siguro, busy ka sa pagta-travel, sa negosyo, sa pag-aaral, sa pamilya, or sa karelasyon mo, or another friendship. Kaya sa kanya, yung iba dito, sasarilihin na lang niya. Ang dami niya ng patong-patong na yung mga problema niya. Kaya lang, nahihirapan lang siya na mag-voice out sa inyo or mag-reach out para parating ito mga problema niya. Somehow, takot siya dahil baka ayaw mo siya pakinggan, something like that, or nahihiya siya mag-open up sa'yo. Then again, nakakaroon kasi dito ng distance. Kaya yung iba sa inyo dito, yung ibang mga kaibigan ninyo dito, or your friend na lately ikaw pinag-usapan, dahil again, this could be like, dahil nagbago ka, dahil may sarili ka ng mundo, busy ka sa pag-aaral, dahil busy ka na sa, somehow busy ka sa mga karelasyon mo, or business partner, or something about like road trip. Meron ito nang tatampo dahil hindi mo siya sinama. Yeah, hindi mo siya sinama sa mga road trip o sa mga gala. Meron dito mga nagtatampo, no? Ang tawag doon, ang cute lang, no, sa mga kaibigan ganito. Nagtatampo dahil hindi mo siyang maalalang maimbita na kasama sa mga barkada or kasama sa mga inuman, sa mga party. Yeah, nagtatampo itong taong ito. Wow, ang cute naman. Okay? Meron naman dito na pinag-usapan ka niya dahil siguro may nagawa kang hindi maganda or na-offend mo siya, nasaktan mo siya, and this person is waiting for you to ask an apology. No? Or something about forgiveness. Apology and forgiveness. Yeah. Alright? Siguro iniwan mo siya. Like again, yung iba sa inyo dito,
meron ditong distance, di ba? This could be your ex-friend. Siguro, an ex-friend na still thinking about you. Paano ka nakapag-move on? Paano mo siya iniwan? Paano ka nakapaghanap ng ibang barkada? Paano ka, ex-friend and ex-lover? It's something like that, no? This person still thinking about you, pinag-uusapan ka niya, ikaw naging topic niya sa ibang mga barkada niya. Parang, paano ka nakapag-move on? Yeah, this is like about an ex-friend. Paano ka nakapag-move on? Paano ka nakapaghanap ng panibagong karelasyon? Yeah. This person could be like a friend of talking about your business when it comes to your relationship. Yeah. Someone here, a friend, another energy here. Bagong energy na kukuha ko dito. Another story. A friend of yours lately talking about you because something about like a third party. They're talking about your relationship, your private life. Yeah. Something about like, wow, another story here. Nakapag-abroad, something about like nakapag-abroad ka, meron din nag-abroad and then sabi natin may iniwan kang pamilya and then this is so much personal but a friend of yours talking about this. Kaya lang meron itong kinakarma. Yeah. Meron itong chismosa ang peg. No? Sa pagiging chismosa niya, tuloy kinarma siya. Nakakaroon siya ng bangungot. Yeah. Nakakaroon siya ng bangungot dahil sa ginawa niya. Sa pinagpag-usapan yung private life mo, no, sa karelasyon mo. There's like a third party here. Yeah, very personal. Okay? Kaya siguro, yung iba sa inyo dito, alam mo na, if this is about like ex-friend, alam mo na pakialamero or pakialamera tong taong ito, kaya ikaw naman itong lumalayo na. Nagkakaroon ka ng distance sa taong ito kasi alam mo na itong taong ito, itong kaibigan mo or ex-friend or somehow nilalayo mo sarili mo sa taong ito. Kasi alam mo na ikaw very psychic eh. Alam mo something about this person na napaka-pakialamero, pakialamera. Ikaw ang laging topic. Nakakasense ka. Nararamdaman mo itong gut feeling na pinag-uusapan ka ng taong ito. About sa relationship, about sa mga ginagawa mo. Okay? Siguro there's like a group of friends na lumalayo ka. Okay? Iniwan mo siguro tong group of friends. Yeah. A group of friends, yeah, iniwan mo tong group of friends. And you just focusing about your future. And you believe that this person owed you an apology or a group of friends owed you an apology. Okay? Kasi parang sa grupo, ikaw yung nagiging bait. No, ikaw yung laman ng usap-usapan, kaya lumalayo ka. And you believe that you don't deserve this kind of group of people. Toxic. Kaya lumalayo ka. And you believe that they should apology for what they did. Kung ano itong pinag-uusapan nila sa iyo. Pakikialam sa buhay mo. No? Instead of mag-advise na lang, pakialaman yung sariling buhay nila. Kasi sa iyo, focus ka na lang. May mga, siguro yung iba sa inyo dito, maybe you have been through in a difficult situation, a third party, or it could be like a difficult situation somehow sa trabaho. Siguro, I'm also getting like a group of friends siguro or a group of people sa trabaho pinag-uusapan ka. Could be about your relationship. You thought they are your friends. Kaya lang, there's something na it bothers you. It bothers you dahil nakakasense ka na ikaw ang pinag-uusapan ng mga taong ito. You thought na kaibigan mo sila. Yun pala, ginagawa ka lang, anong tawag doon? Topic, no? Nagiging ulam ng chismis. Laman ng chismis. Something like that. Whatever chismis it is, ikaw na nakakaalam, mga kapatid, dahil iba-iba yung story natin dito, So, ano pa, Spirit Angels?
So that's the no, yan yung mga nakukuha kong energy kung bakit ka pinag-uusapan. Again, meron ditong friendship na nalulungkot dahil nagkakaroon ka ng distance. Meron naman ditong nagtatampo. Meron naman ditong ex-friend or ex-lover. Yeah, thinking about you somehow. Naalala ka niya. Kaya nakwento ka niya sa ibang mga kaibigan niya. Yeah, about your past relationship or about your past experience. Mga good times. Your person still, your friend or yeah, one of your friend missing you, naalala ka niya, siguro ikaw itong lumalayo sa isang grupo and one of your friend sa isang grupo na naalala ka at mimiss ka niya, na sana bumalik ka sa friendship, something like that. I mean, again, meron kasi ditong ayaw mo nang bumalik eh. Siguro nagkakaroon ka ng trauma dahil alam mo na parang plastic, no? Plastic yung energy nila eh. Alam mo na hindi sila naging tunay sa'yo. Yeah, something about like a story. Iba-iba kasi yung ano dito ng energy, collective kasi ito, no? So again guys, kunin nyo lang guys kung saan ka nakakasunod dito ha. Pero naman dito nakikialam ba tungkol sa iyong family or sa iyong karelasyon. There's like a third party, maybe pinag-usapan kanila because of paano ka nabuhay o how did you handle this two relationship? Siguro dalawa yung karelasyon mo o nagkakaroon ka ng dalawang karelasyon sa buhay. So na-question nila kung paano mo na handle itong ganitong sitwasyon na, no? Yeah. So what else, Spirit Angels? Okay. All right. Yeah, and also pahabol lang another energy. One of your friend might going to reach out. Siguro someone is going to reach out. Okay. You know what? Kuha tayo ng numbers. Our Spirit Angels, itong friend na pinag-uusapan sila at naiisip sila or naalala sila, kailan sila mag-reach out? Kasi nakukuha ko yung may mag-reach out sa inyong kaibigan. Gusto kasi nila mag-share eh. Kaya naalala ka nila. What is Spirit Angels? When? Kailan ito Spirit Angels? Na mag-reach out yung kaibigan nila na lately pinag-usapan ng viewers natin. Alright, we have here number 6 or 9 on the 9th. Siguro November 9. Or again, this is timeless guys ha. 9 days from now, 4 days from now, 5 days from now. Okay, not more than a month. No, siguro on the 5th, okay, month on the 5th of the month, whatever month na napanood niyo ito. This is October, no? So November, it could be November 5th, November 9, November 4. Okay. So this is just a sign, clue natin to. This is mga clue na one of your friend is going to reach out, mag-reach out sila. Gusto nila mag-open up. Or this could be a friend. I'm also getting like a friend, okay, another energy na kukuha ko na naman. Another friend, no, is going to offer you. Because this person, itong taong ito, gusto niya na magtapat. Yeah. So, siguro nakakasense ka na ng mga energy na itong taong ito may gusto sa'yo. So, this person somehow is going to break through. Hindi na siya makakatiis. Darating yung panahon or yung time na hindi siya makakatiis. Napapanaginipan ka niya, nahirapan siyang makatulog sa kakaisip sa'yo. Kasi urong sulong eh. Siya, yung time, yung feeling na mas, anong tawag doon, hindi niya na kayang nararamdaman niya. Gusto niya na mag-confess. So this person, from friendship, this person wants to level up your relationship to, in a relationship, a partnership. So may magko-confess sa inyo, from friendship to relationship, yung iba. Because this person, this could be like, somehow sa trabaho, sa school, kapitbahay, or whatever it is, a friend guy, friend girl, this person is going to reach out, no? Kausapin ka niya dahil hindi siya makakatiis.
nakikita ka niya sa panaginip. Siguro nagtataka siya, mayroon siguro siya na, nakukuha ko kasi itong tao na, may na-realize siya na, I can't take this any longer. Hindi ko to kaya. I have to express my feeling. Wow, charot. Yeah, so from friendship to relationship. So, abangan mga kapatid, 9 days from now, 4 days from now, 5 days from now, or on the month of the 5th, the 4th, or the 9th. So, kunin nyo lang guys kung saan ka nag-resonate. And mag-comment kayo ha. Mag-comment kayo dito whenever you watch this reading. And especially sa magko-confess sa inyo or mag-reach out na friend, comment kayo, bumalik kayo dito sa reading na ito. No, na nangyari sa inyo itong reading na ito, itong about sa friendship. Alright, so, yeah, so move on na tayo. Guys, Spirit Guardian Angels, ano ang masasabi ng mga friends nila na lately pinag-usapan or naalala sila sa ating mga viewers, collective viewers dito. Okay. So, yes, you are a traveler. Okay. Palaging nakangiti, always smiling. You guys are always showing like a good vibe. So, ito yung mga tao na, okay, you guys are always smiling. Happy lang, ano? So, this person is very in a low vibration. Nalulungkot, problematic, and this person's thinking about you. Itong friend, or this person, one of your friend na naalala ka, no? Problematic sa relationship, whatever this person do, this person wants to reunite with you. Kasi naalala ka niya na laging nakangiti, parang good vibes lang to say, to ganyan na gusto ko siyang kausapin. Yeah. Kasi nakaka-addict yung energy niyo mga kapatid. No? Good vibe lang, happy lang, nakakawalan kayo ng problema. This person wants to hang out with you or mag-reach out sa inyo para mawala or mapawi yung mga problema niya. No? Para ma-comfort mo siya. What else, Spirit Angels? Alright. Okay. Nagpapautang. No? Okay, so this person might going to reach out dahil alam niya na pagka nagkakaroon siya ng problema sa finances niya, nagpapautang ka naman. Madali kang lapitan pagdating sa pera dahil maawain ka, matulungin ka. Yeah. Yeah, that's why this person wants to reach out, no? Because you are the person that really generous, mapagbigay, matulungin. Ano pa sa ating mga viewers, Spirit Angels from their friends? Anong tingin ng mga friends nila? Lately na nalala ang ating mga viewers dito. What else pa? You are very bright and talented again. Matalino, very talented, very charismatic. Yan, lumalabas sa itong charismatic, ano. So, very talented. Okay. Kaya siguro, I'm also ganun, magpapatulong itong taong ito. Magpapatulong tungkol sa pera or sa projects or something na kailangan niya ng tulong sa iyo, ano. Because you are very talented. What else, Spirit Angels? How their person, their friends, view our viewers right now. Okay. Hold on mga kapatid. Ano pa? Laging nagkukulong. Or laging nagkukulong. Very isolated. This person wants to, this could be like a breakup situation, ano? Yeah. Siguro napapansin ng friend mo na, or this could be your energy na laging nagkukulong, and this person wants to reach out or kausapin ka. Kasi napapansin niya na, ba't ka nagkukulong? You know, bakit ka isolated? Anong problema? I want to cheer you up. You know, lumabas tayo. Kumain tayo sa labas. O mag-inuman tayo sa labas. Napag-usapan natin yung problema mo para mawala yung problema mo. So this person is like, napapaisip siya na siguro lately iniimbita ka niya, isa siya nag-iimbita sa'yo na lumabas, kumain, gito ganyan. Kaya lang, mas pinili mo na wag na lang. Dito lang muna ako sa bahay. Okay? So, napapansin ng kaibigan mo, bakit ka nagkukulong? Anong problema mo? Yeah, so siguro kaya nga willing siya na makinig sa mga problema mo, pakinggan ka, or kausapin ka, kumain tayo sa labas, gumala tayo, ganyan-ganyan, no? Para lang ma-enlighten ka kasi hindi ikaw ito eh. Masayahin ka. You're always like happy-go-lucky. But lately, your energy is, you know, parang nagmumukmuk or laging malungkot. Anong problema? Okay? Yung iba sa inyo dito, naglalasing. Yeah.
Anong dahilan kung bakit ka naglalasing lately? Alright? Kaya siguro napag-usapan ka ng mga kaibigan mo, itong taong ito, dahil they notice, napansin nila na bakit parang lagi ka nagmumukmok, problemado, naglalasing, kasi nasisense nila na something about na may dinadamdam ka siguro. Kaya gusto nila na imbitahin kang lumabas para mag-open up ka naman, para maiba naman yung vibe mo, ano? Siguro sa inyo dito, problemado, pera, nangangailangan ng kapag-utangan. Yeah. Yeah, so, yeah, you're like a teacher, okay? Meron naman itong kaibigan na mag-reach out sa inyo dahil you're like a teacher to them. Ang dami niya natutunan sa iyo. Pagka kinakausap ka niya, may matutunan, alam niya na may matutunan siya sa iyong mga advice, ano? You are a good role model. Huwaran, isa kang magandang huwaran sa isang kaibigan, or a sisterhood, or a brotherhood, or like a family here. I'm also like a family. Yeah. Okay. Meron naman ditong playing poker, loves to gambling, addiction, taong nagsusugal. So this person's going to reach out para magsugal naman kayo. Magsugal naman tayo kasi pagod na ako sa trabaho, or para iwas sa problema, no? So this is kind of like magsusugal na muna para ma-distract sa mga problema, or pawi ng pagod. Yeah. Okay, or just something about to do, no? Siguro this could be like your group of mga sugal, or something about like you know what I mean, like a group of a gambler, no? Pagka yun siguro yung grupo ninyo, mga sugarol, ang tawag doon, sugarol group. This is just guys, mga example ko, kasi meron din ako mga kaibigan na ganyan na she have her own group, puro sila nagsusugal. But then again, wala naman akong masasabi sa kanila kasi pampalipas oras, or para lang na may magawa sa buhay, or it's just something to do. Kasi siguro na-bored lang, So this could be you, no, na mag-reach out sa'yo para lang a group of friend na lagi mong kalaro or kamiting mo, no? Kamiting sa mga paglalaro ng gambling, or something about addiction, or taong nagsusugal, whatever it is na medyo ma-addict ka. Siguro ikaw din siguro ditong tao na kaya nagkakaroon ka ng distance muna, umiiwas ka muna sa taong ito dahil ayaw mong magsugal. No? Kaya lang, hindi makumpleto yung grupo kung wala ka. Kaya nga napag-usapan kanila kung bakit umiiwas ka. Kung bakit lumalayo ka. Siguro, it could be the reason na lumalayo ka sa sugal or sa grupo mong ito dahil ang daming problema Problema sa relasyon, it could be problema sa relasyon, it could be problema sa pera, kasi malakas dito yung pera Kaya lumalayo ka muna sa pagsusugal. And it's okay, Yeah, as long as I think it's better na sabihin mo muna sa mga kaibigan mo nagsusugal na focus na muna ako sa finances ko, kasi may mas priority pa dito, may mga anak, or sa school, or sa in general, kailangan talaga na may pera tayo para may makakain tayo or may pakain sa pamilya. Yeah, so kailangan kumakayod muna tayo sa buhay. So, yeah, it's okay na isolated ka muna, space muna, So, maintindihan ka naman ng kaibigan mo as long as open ka sa kanila. Yeah, so, it's okay na iwas muna sa addiction when it comes to this gambling. Lalong-lalo na kung ikaw ay namumblema sa pera. Yeah, so focus ka na muna sa iyong daily routine sa buhay. Yan, lalong-lalo na kung may pamilya ka, may binubuhay kang pamilya. Yeah, so ikaw yung dapat kumikita. So dapat talaga na gano'n na muna, focus ka muna sa reality. Hindi na muna itong mga playing pokers or mga whatever addiction or alcohol. Yeah, so it's okay, So yung mga addictions, alcohol, poker, pag-gambling, lang yan, extra time lang yan, para lang yan sa mga pampalipas oras. Hindi yung araw-araw na. Okay? So, final message na tayo from your spirit team. Alright, spirit guardians, final message ng ating mga viewers. You know what? Pahabol muna. Anong dapat mong malaman? Okay. Hold on, guys.
Nawala yung card kung ano. Nasang card? Ito pala. Alright, Spirit Guardians. Anong dapat malaman ng aking mga viewers whenever they watch this reading? Okay. Anong dapat malaman ng ating mga viewers, Spirit Guardians? Parang natahimik yung spirit team natin ngayon na. Parang, I'm getting like, meron ditong tulalay. Tulalay pa. Hindi pa makapag-move on. Success is on your way. So guys, just be more patient. Kailangan talaga maging magpasensya muna. And always believe in God's, believe in whatever deities na, you are believing. Okay? Pinapanalangin. Dahil iba-iba yung mga relihiyon natin dito. And so, success is on your way. Believe in yourself. Huwag mawala na pag-asa. Okay? Keep going. Like again, walang imposible sa posible. So as long as ginagawa mo naman yung tama, nagtatrabaho ka ng maayos, more on positibo sa buhay. At we have here, pahabol pa, someone is into you again. Isa ito sa mga friendship, na can't hide their feelings anymore. Wow. Pakinggan mo na lang yung kanta na can't hide their feelings anymore. Ano ba yun? Air supplies ba yun? Yeah. Someone or something annoys you. Okay? Or siguro somebody is annoyed. Okay? Naiinis lately, kaya siguro ikaw na pag-usapan. Or it could be you na naiinis sa friends na ito, kaya lumalayo ka. Or nakakaroon ka lang ng distance dahil naiinis ka. Or again, may nagtatampo rito, This could be your friend na nagtatampo sa iyo, or it could be you na nagtatampo ka sa kaibigan mo. Vice versa, kasi minsan nagkaka-reverse yung energy natin dito, So, yes, final message from your spirit team. Alright, guys. It's time for a little spring cleaning. Your home is sacred and your surroundings matter. Honor where you recharge and fill it with beauty. Make space by giving away or donating your what you don't need. The clutter could be someone else's gold. Plus, when we have less to process physically, we have more room to process things emotionally. A clear head and new room for great art awaits. Sprouts up your fabulous nest. So it's time to clean up, kasi the more na malinis yung surroundings natin, nagbibigay siya ng good vibes sa atin, and sa mood. Yeah, so it also help our mood na nagkakaroon tayo ng bright mood, nagiging mas maliwalas sa paningin natin. Pagka maliwalas ang surroundings natin, malinis, mas maliwalas din yung energy na kukuha natin, yung mood natin mas naging masaya, malawak, And so yung mga lumang gamit natin, mga kapatid, kung meron kayong mga lumang gamit, it's time, oras na para i-donate ito, ibigay sa ibang tao, sa mga kapitbahay, kapamilya, kasi yung mga gamit na hindi mo na nagamit, parang gold na rin yun sa ibang tao. Malaking bagay na yun sa ibang tao. And at least sa ganung paraan, nakakatulong ka rin sa kapwa. Pagka nagdo-donate ka or binibigay yung mga gamit na hindi mo na kailangan. Yeah, so it's also help you to clear your mindset pagka malinis yung bahay, or whenever you make space, sa area mo, sa bedroom, sa kwarto, or sa sala, sa bahay, whenever it is, yeah, the more na malinis yung paligid, the more na nagbibigay ito ng clarity, sa mindset mo, nakakatulong sa mood mo talaga itong pagka malinis yung bahay. So, oras na mga kapatid na palagi ang malinis ang iyong surroundings, ang iyong bahay. Alright? So, hanggang dito na lang mga kapatid. Sana nakaresonate ka sa reading na ito. Please hit the likes below kung nag-enjoy ka sa reading na ito. At maraming salamat po mga kapatid, sa pag-subscribe nyo dito at sa palagian yung tumututok dito or pagtutok dito sa aking The Star Talking Tarot and if my tarot reading videos. Na-appreciate ko po kayong lahat dito. I love you all and God bless and thank you. Bye!